Magandang gabi. Natin pag-usapan po sa ngayon ay walang iba. Di si Marcoleta. Sasampahan daw siya ng plunder. Nakabuang na. Nagiging bubo na tayo ngayon. Ginagawa tayong bubo Ginagawa tayong bubo ni Bonjing Rimulya. Bastos. Walang kaso, may kaso. Nag-imbento ng kaso. Bakit? Ano ang habol? Wala lang ibang direksyon ito. Duarte. Walang direksyon. Hahabulin yan, liliit ang numero ng mga senador para liliit na lang ang boto kailanganin para makonvict si Sara Duterte. Yan po ang target niyan. Wala nang iba. Sara, wala nang iba. Pinapasikat na lalo nila si Sara. Mga kupal talaga. Ay, nako. Kailan kaya matututo itong mga opisyal ng bayan? So, ang diskusyon natin po sa ngayon ay si Marcoleta na kaso may plunder at additionally ay ang pakay nitong kaso kay Marcoleta kasi wala namang ebidensya para magka-plunder. Matindi talaga, matindi. Ayun nga. So, eto ngayon. Siguro magmamatyag na tayo kasi dito po sa mga ginagawa nila, sigurado po ako na baka lilingat tayo, wala na tayong kinabukasan. Alam nyo, hindi po ako nagbibiro. Nakikita ko yung pwedeng mangyari na magkakagulo ang bayan natin. Dahil lamang po sa mawawala ng ekonomiya natin, masisira. Sa ngayon, may nagpapautang pa. Kung maubos na magpapautang, sigurado po ako na wasak na ang bayan natin. Okay. Bago natin i-presenta yung problema para kay Marcoleta, we will support Marcoleta. Just pray. Wala namang tayong magagawang iba kundi magdasal. At kung daming dasal, maraming laking tulong yan. At saka siyempre, pagdasal natin na mananatiling loyal sa Kanya ang Iglesia ni Cristo. Kasi alam ko, ang Iglesia ni Cristo, katatakutan nila yan. Kasi sulit kong bumuto. Yan po yung Ngayon, bagong lahat, mag-music muna tayo para kay Sara. Sa aking adhikain na walang ibang mananalo kundi si Sara Duterte sa 2028. At kung 2028 pagtapos seleksyon, tumakbo na kayo kung saan kayo makatakbo. Sara, wala nang iba. Sara lang pag-asa. Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tambay wala na iba. Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa
mananakot ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong, walang pwesto para sa sumisipsip. Kapag ang hustisya ang pinag-uusapan, siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Kasing tirador, kasing tirador, Albert Labrador. naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, Frank K. hindi Yun po, binin natin. bilhin Salamat po. You're watching always on my vlog. Silent T or otherwise. Hindi lahat ng Thank you, thank you. malakas ay Take care tama. also. Hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya Din po, ang unang ahalo. humarap. Sir, pwede ba paghingi ng advice regarding sa mga viewers kung ano ang mga rights at kung pwede maghabol sa share? Kasi bago ko mag-upisa ng vlog, yun po bantayan mo mag-ipira mo kasi sa may Sa taong bayan nagkatayo hanggang dulo ng Okay. Right. So ngayon, ito po ang lecture natin. Ang lecture natin po ay patungkol po kay Marcoleta. Si Marcoleta po ay ibabanatan nila. Pero bago tayo mag-lecture kay Marcoleta, meron lang ako ipakita sa inyo ng mga katatawanan. Just siguro some innovation to our blogging. Ito idol ko ito si Attorney Ed Chico eh. Galing. Magaling siya mag-joke. So, ito tingnan muna natin. Basahin ninyo kung ano ito. Magaling mag-joke. Actually, stand-up comedian ito. Kung gusto niyo maaliw sa kanyang mga joke, punta lamang po kayo sa kanyang sa kanyang bar. Ayan. Sabi niya, loyalist. Sabi ng loyalista, Marcos pa rin. Sabi niya magkakamping, Marcos na rin. Ay, Rico Dalangpan Ricoleto. Good evening, maayong gabi. Watching gikan sa Plaridel, Misamis Occidental, sa Misok, si Raynel Obor.
Hello po, ingat po palagi, idol. Watching from Kindersley, Saskatchewan, Canada. Si Reggie Espanola, good evening, attorney. Dimple, so bago tayo mag-umpisa, as I promised, umpisa natin yung yung problema mo. Sabi ni Dimple, Sir, pwede ba maghingi ng advice regarding sa mga ears, mga tagapagmana? Kung ano ang mga rights nila. At kung pwede ba maghabol sa mga shares na binibira, baka benenta ng isang ear without the consent of the other ears. Mas maganda sana, sir, kung matatawagan kayo. Okay? Tawagan mo ako. Get your ballpen. Siguro i-click lang to. Ang number ko to, you can call me at 0917-300-7796. Ayan. Ang sabi naman nga ni Michael Jackson just call my name, I'll be there. Yan, yung number ko. Ang basic na karapatan ng lahat ng tagapagmana ay ganito. Tagapagmana manggaling sa tatay o nanay. Okay? Pag namatay ang tatay at nanay, saka pa lamang magkaroon ng karapatan ang mga tagapagmana. Kung hindi pa namatay ang tatay o nanay mo na pagmamanaan, ay hindi ka pa pwede tawaging tagapagmana. So, kung tagapagmana ka at kung marami kayo sobra sa isa, hati-hati dyan. Ang karapatan ng lahat ay hati-hati. Pare-parehas ang hati. Kung namatay ang ama, natira yung mga anak at nanay, kasama ang nanay, pati mga anak, hati-hatiin nila ng pare-parehas. So ngayon, paano kung may anak na sa labas? Ang paghati-hati, kapag ang may anak isa sa labas, ay magiging kalahati ng share dapat ng lehitimong mga anak ay ang mapupunta sa lehitimo, sa illegitimate, sa anak sa labas. So, halimbawa, just to give you a computation, kailangan mo na ngayon ng algebra dito. 5 ang lehitimong anak, may nanay. Tapos may ilehitimo na isa. Paano hatiin yan? So, gagawin mo ngayon, ang bawat share ay X. So, ilang X? 5 ang anak. So, X plus X plus X plus X plus X, 5X. Tapos, nanay, X kasi hati-hati sila. So, isang hati ay X. Tapos, may tinatawag na ilihitimo na bata. So, ang kanya plus 1/2 X. So, 6X plus 1/2 X is equals to 6.5 X. Okay, gano'n yan. Tapos para makuha mong gaano karami ang X. 6, ang mangyayari 6 and 1/2 X. So para ma-add mo siya, kailangan common ang denominator. Ang denominator is 2, 1/2. Tapos paano gagawin magkaroon ng denominator ng 6? So 6 times 2 sa taas, 8 divided by 2 mo sa baba. So, times 2 divided by 2, the same answer, the same thing. So, times 2, 6x times 2 equals to 12x, the over 2. So, 12x plus 1x equals to 13x. So, 13 divided by x siya ngayon. Iangat mo doon, ipalit mo, equals to 1 ang property. Sabi mo mga 6.5 hectares. So pag-akit ng x is now equals to 13x divided by 6.5. So equals, ano ang mangyari? Ilan ang value ng isang x? So 6.5.
So magiging 2. Every child magkaroon ng 2 hectares. 1 hectare ang sa bata. Okay? Napakadali lang. Patas lang po yan. Ganon din po kung kahit sa stocks, sa shares of stocks. Tapos, kung buo pa ang lupa, kailangan, pag ibinenta yan, kailangan pipirma ang lahat ng mga tagapagmana. Masama din kahit ang ilehitibong bata. So ngayon, paano naman ang mangyari kung binenta ng isa na mga tagapagmana, hindi siya nagpaalam sa ibang mga tagapagmana? Ano mangyari? Ang tanong, valid ba? Legal ba yung pagbebenta? Sagot, hindi pa siya legal. Bakit? Sapagkat ang buong property ay hindi pa nahati. So sila pa lahat kailangan ang pagpapayag ng lahat. Bakit? Kung ang ano lang naman, ibebenta niya sa kanyang share lang. Hindi pa rin magiging valid. Bakit? Makinig kayo mga makukuha ng bariksam. Bakit hindi maging valid? Kasi meron po sa Civil Code of the Philippines na nagsasabi, bago mo ibenta, kung marami kayong tagapagmana, halimbawa, 5 kayong tagapagmana, gusto mo ibenta share mo sa iyo, i-alok mo muna sa mga kapatid mo. Oy, bilhin naman ninyo. Piso lang. Kung binili na, wala ka nang problema. Tapos 5, magbawas isa, 4 na lang maghati nun. Pero ang bumili, dodoble na siya. Doble ng hati niya kasi siyang bumili. Pero kung bumili sila lahat, 4 ang hati-hati, pare-pareha. So ngayon, halimbawa, ilalok niya sa mga kapwa niya tagapagmana. Walang gustong bumili. Ang mahal, halimbawa, tag 10 million ang bawat hektarya. Walang pera. Ang share niya 2 hectares. So 20 million. Walang bibili. O sige susulat ako sa inyo. Tanggapin ninyo. Permahan ninyo na natanggap nyo ang sulat ko na inaalok ko sa inyo na kayong bumili. Right of first refusal. Tapos, bibigyan ko kayo ng 30 days. At kung hindi nyo makukuha in 30 days, ibebenta ko na sa iba ang aking share lang. Hindi pa nahati ang lupa, kung ibebenta ko, ay ang share ko lamang ang bibilangin. Kasi lahat po ng mga tagapagmana ay may karapatan pumili kung saan siya. Every alikot part of the land, lahat po ay may karapatan. So para ma-break ang deadlock o tabla, ang mangyari ay pwede sila mag-usap kung paano hatiin. At makita niyo ako sa harap, ako sa likod, ako sa gitna. Yan po ang pinaka-problema. Hindi alam kung saan si kapatid na A, gusto niya ba sa harap, gusto niya sa likod. Naman na pag-awayan ang pwesto kung saan. Pare-pareho nga pero ang pwesto ang problema. So ngayon, kung minsan hindi magka-problema mga magkakatagapagmana, diyan na ngayon pupunta sa korte at ang korte na magpa-raffle. Draw lots. Numberan niya. 7 lots. Number 1 to 7. Kung mabunot mo 7, number 7 lot ka. Ganun po yun, Dimple Fajardo. Okay? Nevertheless, ang batas, hindi mo pwede benta sa labas ng mga kamag-anak mo kung wala ka pang paalam sa kanila, bigyan mo sila ng notice. In 30 days at kapag walang bumili, pwede mo nang ibenta sa iba, share mo lang. Hindi ka pwede makapagsabi na ibenta ko, ito sa akin, pinili mo sa harap, hindi pwede. Ang ibebenta mo lang share. Kumbaga, pumalit na lang siya sa sapatos mo para magiging part siya ng tagapagmana. Okay? Hanggang dyan na lang. Diretso tayo ngayon kay Marcoleta. Marcoleta. Tugtugtik, tugtik, 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 tugtik. Marcoleta. Marcoleta. Okay, ito, ang target niyan. Bakit kakasuhan si Marcoleta? Ang target po, ladies and gentlemen, i-deny man nila o hindi, ang target talaga nito, ang objective nito ay para mabawasan ang numero ng dami ng senador. Kasi ngayon, hindi sa nila bibilangin si Jinggoy. Hindi nila bibilangin si Bato. So, 10. Pag tinanggal ngayon sa Marcoleta, magiging 19.
ang thinking nila, hindi baging 21, ang thinking nila ay kung sino ang matitira, doon basihan ang paghati ng para makuha yung 2/3. Pag sinabi mo 2/3, sa ilalim, denominator, hatiin mo sa 3. At ang kunin mo ay 2. Yan. Kung 24, hatiin mo sa 3, 8. At kung kukunin mo 8, 16. So 16 votes. Tapos sinabi naman yan ng Constitution natin sa Section 3, Paragraph 6 ng Article 11 ng ating Constitution. Ang utos lang nga ng pagkasulat shall no person shall be convicted in an impeachment trial unless the votes of 2/3 of all the members. Tandaan niyo, may salitang the. Anong importansya na may salitang the? THE. Ikaw lang nga, anong ibig sabihin ko may the? Da, de, di, do, do. So, ang the, importante po ang the, para malaman natin, kasi pag sinabi mo the, article yan, definite article. Halimbawa, pag sinabi mo house, ang tanong, saang house? Which house? Tapos may sabi, the house in the right. So, kaya ka magsasabi na maggamit ng salitang the. Kasi natukoy mo na, definite noun. Na definite pronoun siya. Yan ang grammar. So, kung definite na, tukoy na, saka mo gagamitan ng the. Halimbawa, alam mo na kung saan house na rising sun. Ibig sabihin, the house of the rising sun. Okay? So, in law, napaka-importante ng the. Ngayon, nais ko lamang sa inyo banggitin, ipakita ko lang muna, for our academic discussion, yung nakasabi po sa ating saligang batas ay, paano ba natin iniinaw? Sinasabi, no person shall be convicted without the THC concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Okay? So, yan po ang ibig sabihin yan. Tukoy natin. Ngayon, ang tanong, pag tiningnan natin ang the, ang salitang the, ibig bang sabihin yan, mga kaibigan, ay pwede yung 21 na member divided by 3 maging 7 times 2 magiging 14 votes lang? Yan ang tukoy natin. So, saan ba natin lagay ito? Dito lang siguro sa vlogging. Okay. Lagyan natin kay Marcoleta. Okay. Somewhere over the rainbow. Okay. Sana ba tayo? D2? D2. Okay. So ito po yung salita sa ating Constitution. Ipakita ko sa inyo para kita ninyo kung ano ba talagang ating sinasabi sa ating Constitution patungkol sa pagbubuto ng 16 o 14 o ano kailangan 14 ba talaga? Ito po yung exact word. This is paragraph 6 of Article 3, Section 6, Section 3 of the Constitution na nagsasabi, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment.
when sitting for that purpose, the senator shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. So, yan po ang ating nakita. Ngayon, kapag tinignan naman natin yung ano naman ang nakikita natin sa pagdating sa pagpili ng Senate President. Sa Senate President po, ang problema natin dyan, kung titingnan mo ang ating konstitusyon, nagsasabi ang Senate President ay ibuboto ng majority of all members. Walang da. So, yan po ang pagkakaiba. Basahin natin po yung Section 6, Article 6, Section 16. Section 16. Ito. May pakita ko sa inyo. Ang sinasabi ng ating Constitution kapag ang pagbuto-butuhan ay Senate President, ito pong sinasabi ng Constitution. The Senate shall elect its President. Tapos, by a majority of all its respective members. Walang da. Okay? Walang da. Pero dito sa Section 2, nagsasabi, the Senate shall be composed of 24 senators who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines. Okay? Yan po sinasabi. So, let us now dive into the topic. So, ano ba talagang ibig sabihin kapag sinabi na magboto ng 16, ng 2/3? Pero bago yan, alamin muna natin ang kaso laban kay Marcolita. Kung may laban ba o wala. Ang verdict ko, Marcolita, makinig ka. Ang verdict ko, Attorney Jing Paras, makinig po kayo. Si Attorney Topacio, makinig ka. Si Attorney Manny Topacio, tsaka si Attorney Perdi Topacio. Si Attorney Bombay Tabad, makinig po kayo. Mga kaibigan ko, pinapakisa ko makinig. Si Attorney Sabare Cirilo, na taga Katbalugan, makinig po kayo. Si Attorney Danilo Pagurugon Pilayo, na taga Naga City, makinig po kayo. Ang ibig pong sabihin ng kaso laban kay Marcolita, ang tanong doon, tatalab ba? Tanungin natin si Attorney, mas maganda siguro tanungin si Chis Escudero, no? Abogado rin yan eh. Si Attorney Kiko Pangilinan, abogado rin. Ito po ang sagot. Alamin natin kung anong isa kakaso. Ang ikakaso po laban kay Marcolita, kawawa naman si Marcolita, naawa ko talaga. Oh. Ano pa naman ito? Bet ko pa naman ito. Hawak ko ang bet sa bawat galaw. Ito. Saan ba yun? Marcolita. Ayan. Inanunsyo na ng ombudsman. Sasampahan niya kaso ngayong week si Marcolita sa Sandigan Bayan. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin po, magsasampa siya, ipareceive sa Sandigan Bayan ang kasong isasampa nila laban kay Marcolita. Laban kay Michael Defensor. Tsaka yung isa, sino ba yung isa? Yan. Ngayong linggo nila isasampa. So ang tanong na malaki, tatalab ba? Ang sasabihin ko lamang po ay obligado po
ang Sandigan Bayan natanggihan ang kaso ng ombudsman. Papakinggan muna natin si Ombudsman Remulla kung magsalita bago ko i-discuss kung bakit hindi tatalab. Pero, tika mo na, bago nyo pakinggan, iba ata na pindot ko eh. Pero bakit naman si Marcolita kasuhan, pero si Joel Villanueva umatras. Hindi na daw kakaso. Anong klaseng ito? Paano ba naman ito? Okay, alamin natin. Marcolita. Sino yung nanap nyo? Marcolita. Mhm. Dali lang nga maghanap po na ako ng ano. Marcoleta. Plunder. Ay, sige, Joy. Oh, pahinga ka muna. Kakaawa naman si Marcoleta. Hindi ikakasuhan pa lang. Kakasuhan daw siya ni Bunjing. Ay, Bunjing talaga. Sinasamantala mo ang iyong kapangyarihan. You will suffer at the end of your term. Or, kung ma-elect si Sara, patanggal ka talaga kita. Ako ang magsasampa ng tinatawag na... Si Senator Marcoleta. Ako magsasampa ng kasong sa'yo. Ako ang sasampa ng kasong impeachment laban sa pagsisara ng presidente. Ito, pakinggan natin. Definitely, si Senator Marcoleta, definitely, for resolution na, we're about to file it already. This week yung kay Marcoleta. Yeah. Magkasampayan ng kaso na, sa Sandigan na yan. Plunder, sir, di ba? Ha? Plunder. Kasama po dito yung mga correspondence niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama sila. I don't know kung same forum yan, no? Same forum. Yan po ang announcement ni Ombudsman Boying Remulla. Magpapail na ng kaso. Nakatakda na raw po sila maghain ngayong linggo sa Sandigang Bayan ng kasong plunder laban po kay Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman na si Mike Defensor. Kaugnay ng umano'y hindi pagdideklara ng 75 million pesos na campaign donations. Binibigyan ko po ng din hindi daw po dineklara ang 75 million pesos campaign donations noon pong 2025 midterm elections. Ayon po kay Ombudsman Boying Remulla, nakahanda na po yung kanilang resolusyon sa naturang kaso at isasampa na po nila ito sa lalong madaling panahon. Okay. At sinabi rin niyang may iba pang correspondent na isasama sa pareho pong kaso. Ayun, nauna na pong inamin mismo. Ito po ay naging transparent dito, Nelson, no? Si Senador Rodante Marcoleta, at wala siyang pangamba, no? Ito ipinahayag niya, maakto daw sa palatuntunang ito, na ang kanyang campaign contributions mula po kay Defensor at sa mga negosyanteng kaibigan niya, Joseph Espiritu at Aristotel Biray, dahil sa
nais ng mga ito na manatili pong anonymous. Nauna rito, ito pong usaping ito ay ibinasura na ito, Nason. Ng COMELEC. Oo nga. Oo, At ang kanila pong desisyon doon, hindi po walang Paglabag. walang tumutol. 6-0. Oo. 6-0 po ito. Anbang po ang nagpasya. Ibig sabihin, lahat ng commissioners ng COMELEC ang nagpasya na walang nalabag sa COMELEC rules si Senador Rodante Marcoleta. Election. Okay, so ibig sabihin, let's take it short. Okay. Ang tanong dyan, makakasuhan ba talaga? Alam mo, kung makinig lamang ito sa batas at kung kinikilala ni Boying Remullaco ng batas, ang problema na sa kanya, nagpapakabubo. Ganito pong sitwasyon sa Pilipinas ngayon, sir. Minsan malabo yung pagkasulat sa batas. Kung susunod lamang tayo sa letra ng batas, wala sanang problema. Kagaya ng nung sinabi ng ating konstitusyon sa ilalim ng Article 11, Section 3, Paragraph 6, no person shall be convicted unless by the votes of all of 2/3 of all the members. May THA. The members. Pag tinignan mo naman ang Section 2, Article 6 ng Constitution, nagsasabi that the Senate shall be composed of 24 senators, 24 members, and shall be elected in the manner provided by law. At ang batas na nilabas diyan, 12-12. Kada 3 years, ibubuto ang 12. Ngayon, pag magsabi ang Constitution of all the members of the Senate, it means 24 senators. Pag sinabi niyang of all members of the Senate, walang da. Still 24 senators. Bakit po? Unang-una, laging nirarason ng kahit sinong abogado. Kapag hindi nag-uri ang batas, huwag kang umuri. Ano ibig sabihin yan pag sa English? If the law does not distinguish, do not distinguish. So ano ibig sabihin? Anong klaseng uri? Halimbawa, ang pwedeng pag-uri niyan, sasabihin niya, ang Senate President ay dapat ihalal ng pag maglagay siya ng uri ng mga senador, itong uri niya, ng mga senador na unsuspended o the active members. Senator na mga active members, yung nag-uri siya ngayon na active members. Ibig sabihin yung mga suspended tsaka nagtatago gaya di ba to, ay hindi muna bubuto. Pero hindi ganun ang pagka-statement eh. Ang statement sa Section 16, Article 6, Paragraph 1, para sa pagboto ng Senate President, sinabi, the Senate shall elect its Senate President by the votes of all the members, by the majority of all its members. Majority of all its members. So kung 24 mo babase, ang majority niya ay 13 votes, minimum. Can we now say na less than 13 at ang Senate ay halimbawa 21? So kung 21 divided by 2 is 10 and a half. So may 11 votes ka ay panalo ka na. Pwede ba sabihin natin sa ganun? Ang sagot yan po ay hindi. Si Gatchalian, nirecognize niya eh. Nirespeto nila ni Gatchalian. Kaya nung nang-agaw sila ng poder ng Senate President, hindi sila muna
hindi siya muna nagpa-elect na Senate President, kundi Senate Pro Tempore lang. Yan ang ginawa nila. So, ibig sabihin, sila ni Gatchalian, nirerespeto nila yung 13, majority of all members. Ngayon, darating ka ngayon sa impeachment. Ang boto, walang, napagkasalita ko sa Tagalog pa, walang sinuman ang makukunbik maliban na lamang sa boto ng 2/3 ng lahat ng kasapi, lahat ng member ng Senado. Of all the members, ang pagkakaiba mayroong THE, definite pronoun. So ngayon ang tanong, 16 ba dapat? Kasi 2/3. 24 divided by 3 is 8 times 2, 2/3. 8, 16. 16 ba dapat? Si Justice Davidi nagsasabi, walang iba, 16. Nagsasabi naman si Adolfo Ascuna, 16. Yung iba naman, maraming sabi mga si Dean Ralph Sarmiento ng University of St. LaSalle College of Law, 16. Si Dean naman ng Manila Adventist University na si Attorney Tranquil Salvador III, professor ko po siya sa remedial law, sa civil procedure, 16 votes din. Lahat, halos 16 votes. Ang nagsasabi lang ng hindi 16 votes, lahat lamang na interesado na matanggal si Sara. Bumaliktad na nga ngayon si Mel Santa Maria eh. Ngayon, 16 din siya. Dati sa majority, ayaw niya ng 13. Ladies and gentlemen, kung ano man ang ibig sabihin ng 2/3, iisa lamang ang pakay nila ni Remulla. Huwag kang maniwala kay Remulla kung sinasabi niya na nagtrabaho lamang daw. Ang trabaho niya talaga sa totoo lang dyan ay bawasan ang numero ng Senado para liliit ang pagbabasihan ng 2/3. So kung halimbawa 21 senators na lang natira, ang 2/3 yan ay 7, tatlong 7 kasi ang 21, di ba? 21 divided by 3, that is 7 times 2, 14. So kailangan lang 14 votes. Yan pong objective nila. So i-argumento naman ngayon nila na wala si Bato nagtatago, wala si Jinggoy na nakakulong at suspendido. At kung ikukulong pa si Marcoleta bilang sa plunder, nakakulong, suspendido rin. So 21 ang matitira. Kung sa 21 tayo magbabase, kukunin nila ang boto ng 14. Ang tanong, kahit na 14 na lang ba, kaya ba nila Duarte? Ito, magbabasa tayo. Sa ngayon po, ang 30 na majority ang meron tayo. Number 1, si Win Gatchalian. Number 2, si Mig Zuberi, na traidor ng Mindanao. Number 3, si Joel Villanueva, traidor ng mga kasapi ng GIL, Jesus is Lord. Tapos si Soto, hindi traidor pero may building katabi ng Baclaran Church. At doon hinatid ang 5 maleta na tag 70 milyon ang laman. Tapos si Lacson, kuratong baliling ang isyo. Gusto niya kuratungin ang lahat eh. Number 7, Lito Lapid. Ayun, the chairman of the silent committee. Tapos, number 8, si Risa Ontiveros, nangangarap maging presidente. Number 9, Kiko Pangilinan, yung may anak sa labas sa una niyang girlfriend na si Nemia Bustamante na taga Bacolod. Ang anak niya doon lalaki, mas gwapo pa daw sa kanya. Kaya nagagalit si Sharon Cunita, kakasuhan niya ng libel si Eloy Bugris na may hawak pa siya langga na birth certificate ng anak ni Kiko Pangilinan. Yes, sigurado. Pero ang cue naman dyan is na paanak ni Kiko, yung secretary daw niya, ito dati si Nimia Bustamante. Maganda na Ilongga. Oo, yan ang chismis dyan. Na abogado siya, pa-practice secretary niya yan.
Yung hindi pa sila kasal ni Sharon. Kasi na nakasal sila ni Sharon ay 1996 lang. Susunod, si Bob Aquino. Ito yung Aquino na naging Bongbong Marcos na. Walang respeto sa pamilya Aquino ito. Akalain mo, hindi man lamang niya ginalang ang mga sinapit na mga kamalasan at pagtatapak sa karapatan na nangyari na ginawa ni Marcos Sr. laban kay Ninoy Aquino. Kinulong pa sa Camp Crame at sinintensya ng kamatayan sa court martial. Tapos, si JB Ercito na kung may kwento sa Biblia, si Abel at si Cain, ito po si JB Ercito, imbes sinasabi mo siyang the good one, hindi, Cain siya, Cain. Kakainin niya ngayon si Abel. Kinakain niya ngayon si Jinggoy. Tapos, si Rapi Tolpo, ito pang isang manyak, the Robust King. Kasama din si Erwin, Robust King. So ilan sila na kwento rin na si JB, babaero din. So ang daming mga robust gang dyan sa Senado. Si Kiko, may anak sa labas. Si Bam, ay hindi wala tayong kwento kay Bam. Si Joel na lang. May chikiting, ha? May yung mutya ng Bulacan. Ginawa niya, kinain niya. Anong pangalan nun? May pangalan nun. Anong pangalan yun? Coronel ang apelido. Kamukha ng asawa niya, kaya nagustuhan niya. Sino pa? Manyak. Si Soto rin, manyak din. Corporal pala. Corporal lang pala. Akala ko, opisyal yun. Si Lacson. Si Kuratong. Manyak din to si Lacson. Pero sabi ni Miriam daw, pinky siya eh. Lalakiro. Okay. Ito ngayon si Risa, pakyot sa kay Win Gatchalian. Si Win Gatchalian, iniwan ni Bianca Manalo. So ito na ngayon, 13 lang po sila. Paano sila magiging 14? Kailangan mag-import sila sa kabila. Sino pwede maligawan nila, Duarte? Pwede ba naligawan si Loren Ligarda? Pwede ba? Alam mo, si Loren Ligarda, dati kanila yun eh. Pero nung binira nila, ang anak ni Loren Ligarda, si Leandro, nagalit na si Loren sa kanila. At sumali pa si Leandro Ligarda Leveste sa PDP. Alam nga naman, billionaire yung anak mo, iwanan mo. Sasabihin lang ni Lian sa kanya, Mami, huwag ka na pumunta dyan sa kabila. Dito, ikaw rin, Mami, bigyan kita sana 1 billion, pero huwag na lang. Hindi pa korupsyon yan kasi malinis ang pera ni Leandro Ligarda Leveste. Nakinita niya yan nung binili ng Meralco, ang kanyang solar power company. 34 billion. Grabe. Tapos, sino bang pwede nakukuha? Pwede ba nakunin si Camille Villar tsaka Mark Villar? Alam mo, ang panama nila kay Mark Villar tsaka Camille Villar ay kung kakasuhan nila. Kinasuhan na nga eh. Kaya lang, Duarte, ang kaso, pwede makapagpiyansa. Saka sakali, may akit sa Sandigan Bayan. Mababaw lang. Sino pa? Si Ruben Padilla. Kaya lang, ang ikakaso nila kay Ruben Padilla po ay obstruction of justice. Ladies and gentlemen, sabi na ni Marcos, ladies and gentlemen, I now proclaim Marcelo. That was September 21, 1972. So, paano ngayon yan? Ang dalawang Villar hindi susunod sa kanila. Kasi ang laki ng tulong ni Sara para manalo si Camille Villar. So, sino? Si Pia Cayetano? Nako, lalo pa hindi yan kasi ginalit nyo siya. Tinanggal nyo si Alan Peter Cayetano na kapatid niya. Sino pag iba pwede?
Wala na akong nakita eh. Alam nga naman si Bato, nagtatago. Alam nga naman si Bongo. Solid. Wala sila makukuha. Promise. Wala sila makukuha. So, ibig sabihin po, nasa inyo ang beat, pero hindi nyo hawak ang beat. Ang hawak nyo, dapat kumanta na lang kayo kay Michael Jackson. Beat it! Beat it! Paborito ng apo ko, ang bagong paborito niya. Sumasayaw ng moonwalk. Grabe talaga. Si Bertinito, sumasayaw ng moonwalk. Michael Jackson, gaganon-ganon pa, sombrero. Kinukuha sombrero ko. Yan po ang sitwasyon. So, don't worry, Marcoleta. Kahit na makasuhan kanila ng plunder, the world will wait for you. Hindi nila makaya na iko-convict si Sarah. That's the best news. Hindi lang good news, the best news ever. Kaya, Sarah, Sarah, wala nang iba. Tapang at malasakit, ating ibalik para bayan manahimik. Yan. So, ngayon, titingnan natin. I-discuss natin ngayon. May chance ba? Sigurado ba sila na mag-a-approve ang Sandigan Bayan? Kasi pag sinampa ni Boying Rimulya ngayong week, ang kasong plunder laban kay Marcoleta, ano ang laman? Hindi kagad-agad yan langga aprubahan. Ang mag-approve dyan ay ang Senado, ang Sandigan Bayan. Kung makita naman Sandigan Bayan, klaro na walang kaso, ibabasura yan. So ngayon, ano ang kanilang kaso? Sabi nila, i-shortcut ko lang sa elemento na lamang na elemento na tinatag na ill-gotten wealth. Ladies and gentlemen, kung hindi ill-gotten ang pera na pinag-usapan, langga, walang jurisdiction ang ombudsman at saka Sandigan Bayan. Ngayon, ang pinag-usapan po dito ay 75 million pesos. Yung 75 million pesos na ito, ayon sa kanilang teorya, ay illegal kasi raw tinanggap ni Marcoleta ang pera mula kay Mike Defensor na nagbigay ng 30 million nung binigay ng January 6. Binigay din ni Joseph Varias Espiritu 25 million pesos noong January 8. Binigay rin ni Aristotle Baluyot Viray na 20 million. Siguro itong may-ari ng Viray na nagtatawing truck. May-ari ng towing truck business. So, ladies and gentlemen, establish natin. Binigay ni Mike Defensor, ni Mr. Espiritu, saka ni Mr. Viray, ay yan ba ay kailangan para masakop sa plunder, dapat yan ay illegal wealth. So magiging illegal naman yan sa sitwasyong ito kung ang pagbigay ng pera at pagtanggap ng pera ng 75 million ay illegal. Paano maging illegal ang pagbigay ng pera ni Mike Defensor, nila ni Joseph Viray, at Joseph Espiritu, at saka Aristotle Viray? Ladies and gentlemen, anybody has the right to give money to anyone. That's your right. Kung marami kang pera, bibigyan mo. May karapatan ka magbigay. At yung taong pagbibigyan, may karapatan din tumanggi o tumanggap. At kung magbigay ka, ang tanong, illegal ba yan? Hindi po illegal ang magbigay ng pera.
Hindi rin illegal ang magtanggap ng perang ibinibigay. Ang bawal ay kung magnakaw ka ng pera. Mang-hold up ka ng pera. Yan ang bawal. Ngayon, ang teorya ni... Bago ko ito patuloy, basahin muna natin ang plunder law. Ito po yung plunder law. Elemento. One of the elements ay yung pera. Kailangan illegal ang pera. Kaya tanong natin, naging illegal ba o hindi? Yan po yun. Section 2, definition of the crime of plunder, penalties. Any public officer who by himself or in connivance with members of his family, relatives, by affinity or consanguinity, businesses, associates, subordinates, or other persons, amasses, ibig sabihin amasses, nakakuha, nakaipon, accumulates, nakaipon, or acquires, nakakuha, ng ill-gotten wealth. Ang nakalagay, ill-gotten wealth langga. So ang tanong, ang wealth ba na 75 million ill-gotten? Sagot ko kanina, hindi siya ill-gotten. So ngayon, pinapilit nilang pinapahaba ang batas, ang interpretasyon ng batas. Ang sabi naman ni Marcoleta, sapagkat binigay yan sa iyo nung panahon ikaw ay congressman. Bawal magbigay sa isang opisyal ng bayan. Bawal nga ba? Ang sagot, depende. Kung ang pagbibigyan mo na opisyal ng bayan ay may makukuha ka na balik. Ang tanong ngayon, Duarte, nung congressman si Marcoleta noong January 2025, hindi siya member ng kahit isang committee. So kung hindi siya member ng committee, hindi po siya makapagpasa, hindi po siya makapagdikta kung ano mga proyekto. Tinanggalan din siya ng karapatan na magkaroon ng tinatawag na pork barrel. Na magtuturo siya kung alin ang project niya. Wala. Tapos, kaya lala siya tumakbo pagka senador, hoping kung tatakbo sa senador, sigurado ba siya mananalo siya na ang nagbigay ng pera ay may kukuhang bababalik? Kung meron man, anong usapan man nila, bakit sila nagbigay? Sabi nila, para makatulong kami, baka manalo pa lang si Marcoleta. Nung panahon na yun po, na binigyan nila ng pera, January 8, January 9, January 10, January 6, January 8, January 9, ay 2025 lahat yun. Malabong manalo si Marcoleta, Duarte. Oh, bakit? Number 33 siya sa survey. Mananalo ba yun? Number 33 sa survey? Bigyan mo muna ako ng Coke para manalo tayo. Coke Zero Coke Zero. I recommend Coke Zero. So, kung hindi siya mananalo, ang labo mananalo. Ibig mo ba sabihin yung pagbigay ng 75 million, may pakay na makakuha ng balik na programa or proyekto galing sa gobyerno? Malabo. Malabo. So kung malabo, ibig sabihin po, ang batas natin ay nagsusugo na kapag malabo, ang isang ibig sabihin ay pwedeng maging guilty at ang isang ibig sabihin, malabo, hindi pwede maging guilty. Sa gitna ng dalawang pwede, ang utos ng batas, in dubio pro reo. Ano ibig sabihin yan? In doubt for the accused. Kung magduda ka, huwag mong silutan ang akusado. Sabi ng mga Cebuano, giun sa manimo di ay ganong silutan man ninyo si Marcoleta. Wa man sa kasayod. O kung sa bang iyang
sayop. Hindi niya alam kung anong kasalanan niya. In other words, it is very clear na hindi pwede magiging indirect bribery. Ang definition, ang kahulugan po ng indirect bribery, nagbigay ka ng pera sa isang opisyal ng bayan. Hindi, walang proyekto, walang bidding, wala lahat. Pero nagbigay ka lang. Yan po indirect. Kasi antay ka pa, nagtatanim ay di biro ka pa. Haharbis ka na sa dulo kapag may proyekto. Ibibigay sa'yo kasi nakatulong ka sa kanya. Yan po tawag kasi indirect eh. Kung direct bribery, ang ginawa mo na, sumali mo na sila sa bidding, tapos si Marcolita ang magdesisyon kung sino panalo sa bidding. Walang bidding eh. Walang ang proyekto eh. So, indirect bribery. Yan ang sabi ni Remulla. Kaya lang, pag sinabi nyo ganun, kayo ang umaakusa, kayo rin na may obligasyon na magpapatunay ng inyong akusasyon. Intindes? Problema sa iyo, Buing Remulla. You are abusing your power. Abuse of power ang ginagawa mo. So, intindes? Ibig sabihin po, hindi sila mananalo kay Marcolita. Kaya lahat kayo mga iglesia ni Cristo nakikinig sa akin, tandaan nyo ang kapatid ng nanay ko. Siya po, nung buhay pa siya, si Attorney Bernardo Catalunya, Katoliko Catalunya, siya po ang abogado ng mga iglesia ni Cristo members doon sa Davao City. Nung buhay pa siya. Kaya, hinihikayat ko kayo, magdasal tayo lahat para kay Marcolita, para magiging malinis ang konsensya ng Sandigan Bayan ng mga huwes na magdidesisyon sa kaso na isasampa ni Remulla laban kay Marcolita, laban kay Mike Defensor, laban kay Joseph Espiritu, tsaka si Aristotle Firay. Nagmamagandang loob lang ito kasi maraming pera. Makatulong sa bayan sa pamamagitan ng kailangan gumawa sila ng paraan para manalo ang isang tao na dapat kailanganin ng bayan kagaya kay Marcolita. Humihingi ako ng tulong sa mga pagariakan, mga pakatakan, mga tausog. Magdasal tayo kay Allah, matulungan si Marcolita. Lahat kayo, mga Katoliko na nagmamahal kay Marcolita, ipagdasal natin na ang katarungan ay mananaig. Kayo mga Protestante, mga Baptist, magdasal tayo lahat para manaig mo ang katarungan. It's now high time for us to be in the righteous path. Always. Maraming salamat po. At magditatawag na lang ako. Si Jane Yap. Ano yan, attorney? Tagal po ba siya sa kulungan? Hindi pa siya matikan. Kakasuhan pa lang kayo. Hiniling ko sa inyo. Magdasal kayo na hindi aprobahan ng Sandigan Bayan ang kasong plunder laban kay Marcolita. Si Esteban Wakdagan. Sige, gawin nyo ito mga bangag at mga maleta, gang. Kirata TV. Franchise, indirect bribery yan. Ikaw lang, hindi po indirect bribery, bubo ka talaga. Magiging indirect lang yan kung mayroong pwesto si Marcolita na magkaroon siya ng say, magkaroon siya kapangyarihan na makapagbibigay ng proyekto. Wala na kay member eh. Hindi na si member kahit ng committee. Bubo mo franchise. Buti hindi mo kabag-anak si attorney Manny Zais na taga Bicol. Ben Reclamador, baka yan ang biray na nagmamay-ari ng Black Sun Mining. Siguro maramang siya siguro. Hindi ko kilala siya. Camilo Rinante, ear pronunciation. Ikaw naman pati mga pronunciation is Bisaya ako eh. Hindi ako Amerikano. Berje Piquero, Ombudsman at Malacanang. LC Saavedra, okay lang po ba na ginawa ni Remulla na
Lang selective talaga, napaka-selective. Kita mo ngayon, si Joel Villanueva ayaw niya ng kasuhan. Si Chis Escudero hindi na rin kakasuhan. Glenda Rotter, may consent po ni BBM lahat ng ginagawa ng mga politiko. Totoo ka riyan. LC Saavedra, Atty. Toto, so the interview of Remullaz on DCR, he is happy to announce that 2 senators are hinog na daw within this week, next week. What can you say about sino senator? Si Marcolita? Wala yan, hindi yan. Hindi yan totoo. Pamila, ang cool mo pong lulo, Dok Toto. Wala yung apo ko eh. Oscar Palik, Toto Kausing Tirador. Toto Kausing Tirador. Fortunato Bahon Sua. Miss Paloma Soto. Paloma Pepsi Paloma. Cleo Peñaflor. Sir, you forget cheese. Binanggit ko na si cheese Miles Away Channel. Miles away. You're so many miles away. Mr. Romualdez Tambi, Chairman of the Silent Committee. Christian San Agustin, Paalam Buying. Mr. Romualdez Tambi, Ben Reclamador. How are you? Ben Reclamador, base, based on your opinion, isabay mo na yan mo sa disclaimer mo. Christian San Agustin, ang saya ko ngayon nakaganti na bukas kay Buying. Ron Robert Go. Tuloy niya kung matapang siya, baka bomba, maaga bangag. So, Marilyn Bondok, good evening, Dr. Christian San Agustin, bukas kami na rin. Edmond Bornasal Beltran, papit ni BBM Sibuying, totoo po kayo dyan. Mr. Romualdez Tampi, totoo, good evening po. Marilyn Bondok, Christian San Agustin. Sino pa? Si LC Saavedra, tawag ko na. Pamela. Pamelawan, igalaw ang katawan. Nanindigan po sana. Sigurado ako manindigan ang ayinsin yan. So, Mark Beco, tatalab yan, babalikan kita pag di makulong ang Marcolita at si Mike Diferensya. Isa itong, tawag yan, troll. So, sino pa? Si Mark Beco na, okay, sino pa? Si Grace Line. Si Romel Bengson, naimbag na maling. Okay, Ben Lacamador. Diony Laguador. Domsi, magandang gabi po. Grabe ang ginagawa ng admin na to. Bendalo talaga. Felicia Di Galicia sa Calamba City. Okay, sino pa? Sinsya na kayo, dami ninyo Si Brutal Canton. Jane Yap. Tapos si Mango. Yan kung bakit ako nakasanayan sa iyo, engineering, attorney. Ang daming natutunan mula law, math, and grammar. Saan ka pa? Yasmin Martin. Tapos Romel Bingson, sometime you have to bend the law. Am I right, Mr. Secretary? Buying replied, yes, sir. Grace Line, kinakaso na lahat ng senador na magpapursige, lumabas ang katotohanan. Jane Yap, sobrang halata, nagarapal na sobrang ng hype talaga. Kira TV, Arthur Lautilio, Katoto, shout out from Kingdom of Saudi Arabia. Magandang gabi, bayan!